Magandang araw sa mga tagapakinig sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ni Belia. Siya ay kilalang may iba't ibang kakayahan. Tinuturing siyang magaling sa lahat ng uri ng aktibidad tungkol sa panggagamot. Isa na doon ang hilot. Tagapuksa ng kulam o barang. Tagapigil ng pamimiktima ng aswang o ng mga hindi nakikita. Anak siya ng isang bantog na albularyo na si Canor. Ang kanyang kwento ay sisimulan natin noong siya ay bata pa, sa panahon kung saan nagsimula ang galit niya sa mga aswang. Ang lakas ng alilong ng mga si Bea. Mukhang nandyan na nga na naman ang mga aswang. Talagang galit na galit sila sa ating ama dahil sa paglugtas niya sa mga biktima nila. Oo nga Nita, hindi kasi nila kaya ang pwersa ng ating ama. Masyado kasing malakas ang mga pangantra niya sa kanila. Ang hilig kasi ng mga aswang na yun sa mga bata, kaya lagi nilang nakakaaway ang ating ama. Alam naman nilang mautak siya. Sa loob lamang sila ng kwarto nag-uusap noon, nang biglang pumasok ang kanilang ama at sinabihan silang huwag lumabas dahil umaatake ang mga aswang. Ang akala ng dalawang bata, isa o dalawang aswang lamang ang kalaban ng kanilang ama. Hindi nila alam na halos buong angkan pala ay nilusob sila. Hindi nila alam ang mga nangyayari sa labas ng kanilang tahanan. At maya-maya lang ay narinig nila ang mga hiyawan ng mga tao na tila lumalaban. Kasunod noon ay ang kalabog sa kanilang bubungan at parang binabaklas din ang takip ng kanilang bintana. Naku Bea, ano nangyayari? Bakit parang may hindi na magandang nangyayari? Kanina pa hindi maganda ang nangyayari Bea. Ang ibig kong sabihin ay mas malala ang sa ngayon. Tingnan na ang bintana natin. Pagtingin ni Belia sa bintana, nasaktuhan ang pagbukas nito. Nagsigawan silang magkapatid at napaurong papunta sa pintuan. Ngunit ang mabangis na aswang ay talagang pumasok. May hindi siya kaaya-ayang itsura. Para siyang tao ngunit gumagapang ito. Mayroon din itong buntot at mga matutulis na butong nakausli sa likod. Bea, anong gagawin natin? Lumabas na lang tayong nito, wala tayong laban sa kanya. Bago pa makalapit ang aswang sa kanila, nagmadali na silang bumaba ng hagdan na 3 baitang lamang at mabilis na hinila ang pintuan ng kwarto pasara. Ngunit kahit naisara na nila ito, ay malakas pa rin ang aswang kaya nabuksan ito kaagad habang sila ay mabilis na tumatakbo palabas ng bahay na nagsisisigaw sa pangalan ng kanilang ama. Hawak kamay silang magkambal habang tumatakas mula sa mga aswang. Nang marinig naman sila ng kanilang ama, ay tumakbo ito pa sa lubong sa kanila, ngunit hinabol din ito ng 2 pang aswang. Agad na rumisponde ang mga tao upang iligtas ang kanilang ama mula sa mga umaatake na aswang at mabigyan ito ng tsansa na makuha sila. Saktong nadapa si Nita kung kailan malapit na sana sila sa kanilang ama. Nakabitaw ito sa kamay niya at mabilis itong kinuha ng aswang. Nita? Ang kambal ko. Ibalik mo siya. Ama, kunin natin si Nita. Habang si Nita naman ay nagsisisigaw sa takot na inaabot ang kamay sa kanila, hinila siya ng kanyang ama papunta sa isang ginang nakabarangay nila upang ipagkatiwala siya. Saka nito hinabol ang aswang na kumuha sa kapatid niya. Belia, halika na. Delikado ka rito. Hindi. Ililigtas ko ang kambal ko. Kinuha siya ng mga aswang. Ang ama mo na ang bahala sa kanya. Ipinagkatiwala ka niya sa akin. Kaya halika na. Bago ka pa makuha ng mga aswang. Binuhat na siya ng ginang para makatakas. Pati sila ay hinahabol din ng aswang. At ang mga tao naman ay sinasalubong sa kanila para iligtas sila. Habang tumatakbo ito na buhat-buhat siya, umiiyak siyang nakatingin sa kanilang likuran kung saan tumungo ang kanyang ama upang iligtas ang kambal niya. Ama? Nita, ibalik niyo ang kambal ko. Maawa kayo sa kanya. Nita, huwag kang matakot. Nandiyan si ama. Tulong! Protektahan niyo kami. Dala ko ang anak ni Canor. Aling Karya, ang kambal ko.
Kawawa naman po si Nita. Takot na takot po siya, Aling Karya. Ililigtas siya ng iyong ama, Belia. Ang mahalaga ikaw ay ligtas. Para si Nita na lang ang puproblemahan niya. Nakalimutan mo na ba? Magaling lumaban ng iyong ama. Sigurado ako na makukuha niya si Nita. Hindi ko kaya na mawala ang kambal ko, Aling Karya. Ayoko may mangyaring masama kay Nita. Ayoko po. Rumagasa ang kanyang mga luha habang inaalalayan siya papasok sa bahay ng kapitan. Hindi yun madaling matibag ng aswang dahil ito ay sementado. Agad siyang inasikaso ng asawa ng kapitan na si Aling Loida. Umupo sila sa sofa na niyayakap siya at hinahaplos-haplos ang kanyang buhok. Tahan na, Belia. Mamaya ay nandyan na rin ang iyong ama at kasama na niya si Nita. Natatakot po ako, Aling Loida. Baka anong gagawin ng aswang kay Nita? Gustong-gusto pa naman ng mga aswang ang bata. Hindi ko po kayang mawala siya. Magtiwala lang tayo sa kakayahan ng iyong ama, Belia. Basta ikaw, huwag ka nga alis sa tabi ko ha. Kasi ang mga aswang talaga ay sobrang mapanganib. Inasahan ni Belia na sa gabing yun babalik ang kanyang ama. Ngunit lumipas lamang ang oras ay talagang wala pa ito at ang kambal niya. Bawat oras na dumadaan at wala pa ang mga ito, mas lalo siyang natatakot. Natatakot na isiping baka hindi na makakabalik ang ama at ang kambal niya. Ano, Rigor? Wala pa rin ba si Kanor? Sumagot naman ang kapatid na asawa ni Aling Loida na wala at kahit ito ay hindi rin mapakali. Ayaw kasi ng mga kabarangay na mawala si Kanor. Dulot nga na tanyag itong albularyo at talagang takbuhan ng bayan. Kapag mawala ang ama niya, ay wala nang tutulong sa mga taong may malubhang karamdaman at mga nabibiktima ng mga aswang. Ngunit sumapit lang ang kinabukasan, ay hindi nakabalik ang kanyang ama at ang kambal na si Nita. Maging si Aling Karya at Aling Loida ay nasabayan ng pag-iyak niya. Ang mga tao naman sa barangay ay walang tigil sa paghahanap hanggang sa lumipas pa ng mga kasunod na araw at kasunod pa na araw hanggang sa umabot pa ng 1 linggo. Belia, halika, nagluto ako ng pagkain para sa'yo. Ayoko pong kumain. Pasensya ka na kung hindi pa rin mahanap ang iyong kambal at ang ama ha. Ginagawa naman namin ang lahat at ang mga tanod natin ay talagang hindi tumitigil sa paghahanap. Bakit hindi pa rin po sila mahahanap? Kinain na ba sila ng mga aswang? Dahil sa tanong niya ay hindi nakasagot ang ginang. Malungkot lamang itong bumundong hininga at sa huli, sinabi na lang. Hindi ka papayag na isawalang bahala lamang ito, Belia. Halimbawa, nagapi ng mga aswang ang iyong ama. Pwes, ipakita mo na nandyan ka pa at hindi ka papatinag. Huwag natin patatawarin ng mga aswang na yun sa ginawa nila. Gaganti tayo, Belia. Gusto kong gumanti po. Paano po ang gagawin ko? Maghanda tayo. Simulan natin sa pagkain ng tama upang may sapat tayong lakas upang ipaghiganti ang iyong kambal at ang iyong ama. Sa una ay mahirap kumbinsihin si Belia, ngunit sa huli sumang-ayon siya sa ginang. 2 linggo pa ang lumipas at talagang hindi pa rin nakakabalik ang kanyang ama at ang kanyang kambal. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw at buwan. Sumuko na ang lahat. Labis na galit ang nararamdaman niya na para bang pati ang kasiyahan niya bilang bata ay nakalimutan na niya. Ang tanging naiwan lang sa kanya ng kanyang ama ay ang mga gamit nito sa panggagamot. Ang dami mong bote, Bella. Hindi ba't lahat ng ayan pag-aari ng iyong ama? Salwina, ito ang ginagamit niya sa panggagamot. Gagamitin ko rin ito para makatulong. Marunong ko rin ba namang gamot? Hindi ko pa alam, pero sigurado ako, habang lumalaki ako, matututo ako maggamot, katulad ng ama ko. Naawa kay Nita Bella, mabait pa naman siya. Pero kinuha lang ng aswang. Oo nga, Salwina, paglaki ko, mananagot sa akin ng mga aswang na yun. Huwag ka mag-alala, Bella. Sasamahan kita palagi sa panggagamot mo.
Si Salwina na naging kaibigan niya ay anak ng kapitan ng kanilang baryo. Lagi na niya kasi itong kasama dahil doon na din siya nakatira. Naging mabait sa kanya ang pamilya ng pinuno ng kanilang barangay, lalo na si Aling Loida. Nang bumaba sa pwesto si Mang Rigor bilang kapitan, ay nagpa siya silang lumuwas muna. Dinala siya ng mga ito sa syudad at binigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Pagkalipas ng ilang taon, at sila ni Salwina ay mga dalaga na, bumalik sila sa kanilang probinsya. Sa panahong yon, medyo humupa na ang pamimiktima ng mga aswang. Marami na kasing nagbago sa lugar at nagkaroon na ng mga matitibay na armas sa mga tao. Mas dumami na ang mga kapulisan na urban na bahagi na mas lalong ikinaingat ng mga aswang na umatake dahil hindi na madaling kalaban ng mga ganoong tao. Ngunit mayroon pa ring mga aswang na nambibiktima at dinadaan lamang nila ang mga ito sa paglalaan ng malubhang karamdaman. May mga manggagamot na rin sa lugar na yon, ngunit hindi kasing batikan ng kanyang ama. Madalas nalalaman ng mga ito na ang pasyenteng humihingi ng tulong ay biktima ng kulam. Ngunit umaatras lumaban ng mga albularyo kasi malakas ang mangkukulam. Obelia, bakit mo naman inilabas si mga gamit ng iyong ama? Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan ng misyon ko, Salwina. Gusto mo pa rin maging katulad ng iyong ama? Hindi ko kasi alam kung anong gagawin para malaman ko kung ano ang nangyari sa kanila. Sila ba ay buhay pa o talagang pinatay na sila ng mga aswang? Kung talagang wala na nga sila, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nabibigyan ng hustisya. Ngunit matagal na yun, Belia. Paano mo pa malalaman ang lahat ng yon? Gagawa ko ng paraan, Salwina. Makukuha ko rin ang lahat ng sagot sa mga katanungan ko. Hindi na umimik pa ang kanyang kaibigan. Pinanood lamang nito ang kanyang ginagawa. Mayroong libro na naiwan ng kanyang ama. At iyon ulit ang kanyang binasa. Noong bata pa siya, kulang siya sa kakayahan na basahin yon. Kaya pumayag siyang dali ng mga magulang ni Salwina sa syudad para mag-aral. Rason niya kasi, kapag marunong na siyang magbasa, babalikan niya ang libro. Kaya ngayon ay hawak na niya ito sa kanyang kamay at ginamit ang kakayahan sa pagbabasa. Nasa libro na iyon ang lahat ng proseso, kung paano lalabanan ang kulam o barang. May nakasulat na ritual doon at sinasabi din na dapat malakas ang hokus-pokus ng pag-oorasyon. Isang araw naman ay nagpa siyang puntahan ang bahay nila noon. Sa pagkakataong yon ay madamo na ang paligid nito at matataas na. Halos wala na ring may natira sa bahay nila at siguro ay talaga mga pako na lang ang mapapakinabangan. Kahit matataas ang mga damo, pinili pa rin niyang puntahan ito at pagdating niya roon, bumalik lang sa alaala niya ang kanyang nakaraan. Ngunit biglang may batang kumakanta siyang narinig. Bata? May bata rito? Sino yan? Nasaan ka, bata? Nahinto ang pagkanta ng bata at siya naman ay dahan-dahan na lumapit sa likod ng makapal na damo na yon. At dahil mukhang naramdaman siya ng bata, tumayo ito at kumaripas ng takbo. Sandali, bata, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang magtanong. Ngunit ang bata ay dire-diretso lamang na tumakbo palayo hanggang sa pumasok na ito sa may kakahuyan. Kinabahan siya. Iba ang pakiramdam niya sa batang yon. Likod lamang ang nakita niya rito, kaya hindi niya ito makikilala kaagad kung sakaling makasalubong niya ito sa kalsada. Sino kaya ang batang yon? Bakit siya umalis? Mukha ba akong nakakatakot? Bumuntong hininga na lamang siya nang siya'y umuwi. Pagdating niya sa bahay ay nakahanda na ang tanghalian at sinalubong naman siya ni Salwina ng tanong. Obelia, kamusta ang pagbisita mo dati sa inyong bahay? Kaya pa bang pasukin? Kasi ang sabi nila dito, masyado na raw makapal at matataas ang mga damo roon. Totoo nga na makapal na ang mga damo roon, Salwina. Ngunit kaya ko pa namang pasukin. Nagawa ko nga kanina eh. Yun nga lang, may nakita akong bata na naglalaro roon. Pero noong nilapitan ko, agad siyang tumakbo palayo. Ha? Bata? Sino namang bata yun?
Hindi ko nga alam sa Luina eh. Iba nga ang nararamdaman ko sa batang yon. Hindi ko lang matukoy kung ano. Nakakapagtaka naman. Ang sabi pa naman ng ilan dito, maraming natatakot pumunta sa lugar na yon. Siyempre, lalo na ang mga bata. Hindi kaya multo ng kapatid mo ang nakita mo doon? Ha? Multo ni Nita? Labi siyang kinabahan sa sinabi nito. Napapaisip din siya. Kung namatay talaga noon ang kakambal niya, ay hindi malabong nagmumulto nga ito roon. Dahil doon muling nanumbalik ang sakit na nararamdaman niya. Namimiss niya ang pamilya niya, ngunit wala siyang magawa dahil talagang siya na lang ang natira. Kinabukasan ay muli niyang pinuntahan ang lugar na yon. Maingat siya sa mga inaapakan niya. Pagdating niya sa mismong pinaggibaan ng bahay nila noon, tumayo siya sa gitna. Palingalingan siya sa paligid. Ngunit wala siyang nakita. Labis naman na pagkadismay ang nararamdaman niya. Kaya nagpa siya maghanap ng malinis na mauupuan. Nanatili siya roon ng mga isang oras hanggang sa nakarinig siya ng kaluskos. Umangat siya ng mukha at nasilip sa mga matataas na damo. Nakita niya ang batang suot ang lumang damit at labis ng ikinagulat sa una na ang damit na yun ay damit ng kambal niya noon. Saka lang niya napansin na wala na pala mga damit nito sa bahay na yon. Nita? Dahil sa pagtawag niya napahinto ang bata. Tumayo siya upang lapitan ito, ngunit tumakbo ito muli. Tumakbo rin siya upang habulin ito, hanggang sa nahabol niya at nagsisisigaw ito ng malakas. Bitawan mo ako? Ate, bitawan mo po ako. Nita, sandali. Ako ito. Hindi po ako si Nita. Ako po si Lira. Bitawan mo po ako. Dahil sa sinabi ng bata ay napabitaw siya rito. Napaatras siya at ito naman ay napasubsob sa damuhan. Pagtingin sa kanya ng bata, nanlumo siya kasi hindi ito mukha ng kambal niya. Magkahawig lang ng konti. Huwag mo po akong saktan ha. Hindi naman ako mananakit eh. Naku, hindi ako mananakit. Gusto lang talaga kitang makilala. Ako pala si Belia. Narinig ko ng pangalan mo ate. Madalas kang bukang bibig ng pamilya ko. Talaga? Maaari ko ba silang makilala? Mukhang kilalang kilala nila ako ah. Mainit ang mga pangalan sa aswang, kaya po mag-ingat ka. Alam nilang anak ka ng albularyo. Mga aswang? Paano mo nalaman yan? Bakit mo nasasabi na pinag-uusapan nila ako? Ngunit imbes na sumagot ito sa tanong niya, bigla itong tumayo at tumakbo ng mabilis sa kakahuyan. Teka Lira, sandali! Ngunit hindi na lumingon ang bata, tuloy-tuloy lang ang takbo nito sa kakahuyan. Isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan niya. Nagpa siya na lang siyang umuwi at pagdating niya sa bahay, naikwento niya sa mga kasamahan niya roon ang tungkol sa bata. Sino naman ang batang yun kung ganoon? Hindi ko nga alam sa Luina eh, masyado siyang mailap. Pero nagbigay din siya ng pangalan at siya nga raw si Lira. At ang sabi niya ika mo, mainit ka sa mga aswang? Bata siya, kung may alam siya tungkol sa mga aswang. Hindi ba't dapat kinain na siya? Tapos doon siya tumakbo sa kakahuyan. Anong ibig sabihin niyan, Belia? Napatitig siya sa kanyang kaibigan. Talagang nakakapagtaka ang batang yan para sa kanya. Nagtatanong siya paulit-ulit sa sarili niya kung saan talaga ito nakatira. Ngunit syempre dahil hindi niya alam, wala rin siyang sagot sa sarili niya. Nagpatuloy siya sa kanyang iniisip. Binasa niya rin ang libro ng kanyang ama at doon ay nakakuha siya ng taktika kung paano manggamot. Ngunit naudlot ang kanyang pagbabasa nang makarinig siya ng ingay na tila may malayong distansya sa kanilang bahay. Narinig rin niya ang boses ni Mang Rigor na tila tinawag ng batang hindi mapakali base sa boses nito. Lumabas naman siya sa kanyang kwarto upang alamin ang nangyayari. At nakita nga na halos lahat ng dumadaan sa labas ng bintana ng kwarto niya ay tumatakbo papunta sa likuran.
Nakita niya si Salwina, nakakalabas lang din sa kwarto nito at nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Salwina, ano nangyayari? Hindi ko rin alam, Belia. Kakatapos ko lang maligo eh. Gusto mo bang pumunta tayo doon? Hindi siya sumagot. Humakbang na lang siya papuntang kusina kung saan doon ay may pintuan papunta sa likod. Napansin niyang ibang mga bata na nasa edad 13, 14 ang tumutungo roon. Saktong paglabas niya, nakita niyang isang batang lalaki na buhat-buhat ng mga kalalakihan at ingat na ingat pa. Ano nangyari sa kanya? May masakit ba sa katawan niya? Sumagot ang isang batang lalaki na umakyat pala ang batang yun sa mataas na niyugat na hulog. Nabalian ito sa balikat at talagang nabalay ang buto nito. Bigla namang naramdaman niya sa kanyang sarili na parang gusto niyang tulungan ng bata. Para bang kabisado agad ng kamay niya ang dapat niyang gawin. Kaya naman kinausap niya ang mga ito bago padalhin ng mga ito ang bata sa kung saan. Kung baga, ang batang yun ay parang nasa edad 13. Kaya kung ibalik sa dati ang balikat niya. Sigurado ka, Belia? Tanong sa kanya ni Salwina. Marami ring nagtanong muli sa kanya na parang nagdududa. Ngunit lumapit siya sa mga ito at inutusan ng mga bata. Natakot pa ang batang nabalian ng buto na nakatingin sa kanya dahil walang tiwala at halos hindi mahawakan ng braso nito. Nagsalita pa ito na baka pumalpak lang siya at hindi niya magawa. Ngunit kinausap ni Mang Rigor ang mga ito na siya si Belia at may kakayahan siyang manggamot dahil anak siya ng albularyo. Nakinig naman ang mga ito kay Mang Rigor at dinala sa loob ng bahay ang bata. Pinaupo nila ito at siya naman ay kumuha ng ointment sa loob ng kanyang kwarto. Hindi yun mula sa gamit ng kanyang ama, kundi isa yun sa mga koleksyon niya. Seryoso ka ba talaga sa gagawin mo, Belia? Baka subok-subok mo lang ito ha? Kawawa kasi ang bata. Nararamdaman ko, Salwina, na kaya ko siyang tulungan. Ngunit nang umupo na siya sa harap ng bata, natatakot itong nag-iiyak. Marahan lamang niyang hinawakan ng kamay nito at kinausap. Huwag kang matakot sa akin, hindi kita babalian lalo. Marahang tumango ang bata. Naglagay naman siya ng ointment sa kamay at kiniskis ito sa kanyang palad. Pinahid niya ito sa balikat ng dahan-dahan at inalam ang parte nito na wala sa ayos. Humingi rin siya ng tulong sa isang lalaki na hawakan ng pasyente sa katawan. Kaya ang isang malaking binata ang yumakap dito sa tiyan. At siya naman, pinasok niya ang kamay sa kilikili nito at maingat na ibinalik ang nakausling buto. Sobrang lakas ng sigaw ng bata sa sakit. Ngunit kita ng lahat kung paano niya ibinalik ang buto sa maayos na posisyon. Marahil namang sa ginawa niya. Lalo ang bata nang tumigil ito sa pag-iyak nang mapagtanto na naibalik sa maayos na posisyon ang buto nito. Belia, nagawa mo. Bumalik sa dating ayos ang balikat niya. Kaya ko pala, Salwina. Nakakatuwa. Kaya ko palang gawin to. Talagang nakuha mo ang abilidad ng iyong ama, Belia. Isa na sa patunay itong nagawa mo. Nagpalakpakan ng mga tao na nanonood sa ginawa niya. Pati ang bata, ngumiti at ginalaw-galaw nito ang balikat. At ang sabi nga ay hindi na masakit. Dahil naman nagawa niya. Kumalat na ito sa kanilang baryo. Labis namang natuwa ang mga magulang ni Salwina sa kanya. Samot-saring papuri ang nakuha niya mula sa mga ito. Kinabukasan naman, dahil kalat kaagad ang balita tungkol sa kanya, may mga dumating na may mga sakit sa bahay nila. Labis siyang nangamba dahil baka hindi niya magawa. Ngunit dahil may mga tao sa labas ng bahay nila, wala na siyang kawala. Kaya tamang kamot na lamang siya sa kanyang ulo. Belia, iha, kaya mo na ba? Marunong ka na. Hindi ko po alam, pero may mga natatandaan naman ako sa ginagawa ni ama noon. Naku, ang dami nila sa labas, Belia. May 10 na yata nakapila. Kabado naman siyang sumilip sa labas.
at nakita niya may 2 buntis. May mga batang may sakit na tila nilalagnat. Dahil doon, bumalik siya sa loob ng kwarto niya. Inilabas na lang ang mga gamit ng kanyang ama. Wala silang magawa kundi papasukin ng mga pasyente at hinarap naman niya ang mga ito. Ngunit dahil nakita niyang may sakit ang mga nasa harapan niya, muli niyang nararamdaman na parang kaya niyang gamutin ang mga ito. Inuna niya ang sanggol na nangingitim na ang mga labi. Hinawakan niya ito at pinakiramdaman. Tapos tumingin siya sa mga bote na nasa gamit ng kanyang ama. May kung ano sa pakiramdam niya na parang tinuturo sa kanya ang dapat niyang ibigay. Si Salwina naman ay nakaabang kung ano ang kukunin niya. Nakatitig siya sa sugo ng hamog na inipon noon ng kanyang ama. Ang sabi pa nito noon, mas matagal, mas mabisa ang hamog bilang gamot basta nabasbasan. Salwina, maaari mo ba akong ipagkuha ng kutsara? Kutsara? Naku, oo naman. Sandali at kukuha ako. Tumungo na nga sa kusina ang kanyang kaibigan. Bumalik din naman ito kaagad na may dalang kutsara. Maraming salamat, Salwina. At ikaw, Manang, pakiangat po ng konti ang iyong anak para makainom siya nitong tubig na binasbasan pa ng aking ama noon. Sinunod ng ginang ang kanyang sinabi. Naglagay naman siya ng tubig sa kutsara na hawak niya at dahan-dahan niyang binasa ang bibig ng bata. Pinagmasdan ng lahat ang pagnutnut nito ng tubig hanggang sa ang pangingitim ng labi nito ay unti-unting bumalik sa pagiging normal. Namangha ang lahat ng nakakita dahil sa mabilis na pagbawi ng kalagayan nito. Sunod naman niyang ginamot ay ang batang babae na may butil-butil sa katawan. Hinaplasan niya ito ng langis na mula pa rin sa gamit ng kanyang ama at binigyan din niya ito ng extra na magagamit sa loob ng 1 linggo. Manang, kapag maubos niyo po ito sa loob ng 1 linggo at hindi pa rin siya gumagaling, bumalik po kayo. Sa araw na yon, naasikaso niya lahat ng nagpapagamot. Hindi niya akalain na magagawa niya ang lahat ng yon, kaya naman labis na natuwa ang buong pamilya na nagkup-kup sa kanya. Kung nakikita ka ng ama mo ngayon, Belia, tsak matutuwa siya na makita kang sumusunod sa yapak niya. Oo nga po, Mama Loida. Gustong-gusto kasi ng aking ama noon na makatulong sa marami. At tama nga ang sinabi niya. Sobrang sarap sa pakiramdam ang may maraming natutulungan. Dahil lumaki siya sa poder ng mga ito, naging Mama Loida na ang tawag niya sa ina ni Salwina. Kinagabihan naman noon, dinalaw siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang lola, ina ng kanyang ama na albularya, at binibigyan siya ng ibon na Maya. Ang sabi nito, ang ibon daw na yon ang magsisilbi niyang gabay sa kanyang misyon. Napakasaglit na panaginip lamang yon at nagising siyang napabalikwas ng bangon at napakunot ng noo. Gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin ng ibong Maya sa kanyang panaginip. Ang ipinagtataka rin niya ay dahil lola niya ang kanyang nakita at hindi ang kanyang ama. Kung halimbawa pagpapasa yun ng kakayahan. Sa kanyang pagbangon naman, lumabas siya sa kanyang kwarto. Nag-ayos siya ng kanyang sarili. Kumain ng agahan at muling bumalik sa dati nilang bahay. Ngunit papasok pa lang siya sa mga makakapal na damo na naroon. Nakita niyang isang matandang kubang lalaki na may tungkod na nakatingin sa kanya. Kumunot ang kanyang noo dahil may kinuha ito mula sa loob ng balabal nito at nagulat siya nang biglang lumipad ang Maya papunta sa kanya. Dumapo ito sa kanyang balikat at tiningnan ito kaya nakilala niya kaagad. Ito ang Maya sa aking panaginip ah. Sino po kayo? Ngunit paglingon niya sa lalaki ay wala na ito. Nagpalingalingan siya sa kanyang paligid at kahit anino nito ay wala na siyang nakita. Nasaan na siya? Bakit bigla siyang mawala? Anong ibig sabihin ng ibong Maya na ito? Kinuha niya sa kanyang balikat ang Maya na yon at hindi nga ito katulad ng karaniwang Maya na nakikita niya. May pagkaasul ang mga mata nito
at hindi rin umaalis sa kamay niya. Hindi katulad ng iba na pumapalag. Nagulat pa siya nang biglang magsalita ang Maya at ang sabi pa nito ay ito raw ang gabay niya sa kanyang misyon. Kumunot ang noo niya at napatanong rito. Ikaw ba ang pinadala ng aking lola? Sumagot ang Maya na iyon na hindi sapagkat ama niya ang nagpadala rito para sa kanya. Buhay ang aking ama? Kung ganoon, nasaan siya? Ang sabi ng Maya sa kanya, buhay nga raw ang kanyang ama. Ngunit delikado pa raw itong lumapit sa kanya. Mas maiging mag-ingat muna siya at hindi na rin siya pinayagang pumasok sa loob ng damuhan kung saan araw ng sirang bahay nila. Labis naman na pagkagalak ang kanyang nararamdaman dahil sa nalaman. Naisa na niyang magtanong pa kung bakit delikado. Ngunit naalala niya ang sinabi ng batang si Lyra sa kanya na mainit siya sa mga aswang. Ngunit nang siya ay makauwi, tuwang-tuwa siyang sinabi kay Salwina at ibinalita ang kanyang nalaman. Kung ganoon, buhay talaga si Mang Kanor? Oo, Salwina. Gusto ko nga talaga siyang makita. Kaso nga lang, ang sabi ng Ibong Maya na ito hindi pa raw maaari. Ibong Maya? Nasaan ang Maya? Eto, nasa balikat ko. Hindi mo ba ito nakikita? Belia, walang Maya ang balikat mo. Anong itinuturo mo dyan? Dahil sa sinabi ng kaibigan, napatingin siya sa Maya. Agad namang ipiniliwanag ng Maya ang katotohanan. At sinabi nitong isa itong engkanto. Sinasabi nito na ito rin ang katuwang noon ng kanyang ama sa pagiging albularyo. Dahil sa sinabi nito, doon niya naintindihan ang lahat. Kaya kinausap na lamang niya si Salwina tungkol sa Maya. Hindi mo pala siya makikita dahil hindi siya ordinaryong Maya. Ganun ba? Bakit hindi ko makita? Dahil nagpapakita lang daw siya sa ginagabayan niya. Hindi na nagkaroon pa ng maraming tanong si Salwina at nagpa siya na lang itong intindihin siya. Hindi naman nagtagal ay dumami ang pasyente nila. Hindi rin siya nagdalawang isip na asikasuhin ng mga ito. Mas napadali ang panggagamot niya dahil mayroong engkantong Maya sa tabi niyang ginagabayan siya sa mga dapat niyang gawin. Simula din noon, naging araw-araw ang serbisyo niya sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Sandamakmak din ang alay na kanyang natatanggap bilang pasasalamat. Hanggang sa dumating ang isang pasyente na talagang nabiktima ng yanggaw. Pakiusap po, iligtas niyo po ang ate ko. Huwag kang matakot bata, ililigtas ko ang ate mo. Alya po ang pangalan ko. Natatakot po ako sa maaaring mangyari sa kanya. Kapag hindi ba siya maililigtas, siya po ay mamamatay. Hindi Aliyah, dahil ang totoo. Nayanggaw ang ate mo. At kapag tumagal ito sa katawan niya, magiging aswang siya at delikado ka. Ngunit huwag ka mag-alala, nandito ako, ililigtas ko kayong pareho. Maraming salamat po. Sobrang takaw kasi ng ate ko. Pati pagkain ng kanyang kasintahan ay kinain niya. Kasintahan niya? Opo, kaya po sumakat kaagad ang tiyan niya. Hindi na siya nagtanong pa dahil may naiintindihan na siya. Ang ginawa na lang niya ay kumuha ng langis na tinuturo ng kanyang gabay at pinainom ito sa babae. Kailangan ko ng tulong niyo. Malakas siya kapag nagwawala. Baka hindi niya mailabas ang mutya. Agad na nagtulong-tulong ang mga kalalakihan upang pigilan sa paggalaw ang maligalig na babae. Hinagod niya ang tiyan nito at pinayuko nila ito sa palanggana. Agad-agad hanggang sa nagsimula itong magsuka. Nagsimula itong magwala na parang sinasaniban. At nagsimula na ring umiyak ang bata dahil sa takot. Sobrang lapot ng laway na lumalabas mula sa bibig ng babae at sobrang langsa pa. Nahihirapan ba ang ate ko? Baka nasasaktan siya. Kailangan niya magsuka, Aliyah, para mawala ang pagkaaswang niya. Huwag kang matakot, magiging okay rin siya pagkatapos nito. Tuloy-tuloy lang ang paghagod niya sa tiyan ng babae at
ginagamitan niya ito ng langis hanggang sa mayroong lumabas na pinaghalong pula at itim na bilog. Ayun na, nailabas na niya at mukhang malakas na ang aswang na gumawa nito. Ligtas na ba siya, Belia? Hindi na ba siya magiging aswang? Hindi na, Salwina, at bibigyan ko na lamang siya ng panangga para hindi siya mabiktima muli. Dahil sa ginawa niyang pagligtas sa nayanggaw na babaeng yon, kinagabihan, umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso. Napakuyom siya ng kamao dahil naaalala niya ang gabing kinuha ang kanyang kambal at hindi na rin nakabalik ang kanyang ama. Nanumbalik ang galit sa kanyang sistema na halos gusto niyang lumabas upang hanapin ang naaamoy ng mga aso. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig siya ng kalabog sa bubungan ng kanilang bahay. Mabilis siyang bumangon at naghalukay ng gamit ng kanyang ama. Lumabas siya ng kwarto at naroon na rin pala sila Salwina, mga Rigor at Aling Loida na naghahanda. Galit sila dahil iniligtas mo ang bagong gagawin sana nilang kasapi, Belia. Alam ko ho, at habang nagagalit sila, mas lalo kong ililigtas ang mga biktima nila. Muli kami magtutuos. Ngunit ang sabi ni Mang Rigor na tinatawag na rin niyang papa, kulang pa ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Kaya heto na raw muna ang gagamit ng buntot pagi ng kanyang ama. Sa una, ayaw niya dahil mas gusto niyan siya ang pupuksa sa mga aswang. Ngunit sa huli ay pumayag din ng maunawaan na hindi pa siya handa. Dala ang buntot pagi, lumabas si Mang Rigor at sila naman ay kumuha ng asin upang panlaban. Ngunit paglabas nito, nakita lang nila ito mula sa loob na parang natitigilan. Bakit, Papa? Anong nangyari dyan? Tanong ni Salwina sa kanyang ama. Hindi nakasagot agad ang ama nito, kaya napilitan silang lumabas. At nakikita nga nila ang dalawang aswang na nag-aaway sa kanilang bakuran. Mga nasa halimaw na anyo, at may mga nakausling matulis na mga buto sa likuran. Ang sabi ng ama ni Salwina, ang mga aswang na yon ay mga paraduno. Wala silang ginawa noon kundi ang manood hanggang sa nalugmok ng isang aswang ang isa at talagang pinatay ito. Ang buhay naman na aswang ay tumingin lang sa kanila, lalo na sa kanya. At iba ang nararamdaman niya rito. Parang gusto niyang yakapin na hindi niya maintindihan. Prinotektahan tayo ng aswang ni Papa. Mabuti hindi siya ang namatay. Kung ganoon, pumasok na tayo sa loob. Baka maiba pang umatake eh. Sandali lang po. Nagbabago kasi ang anyo ng aswang. Makikilala natin kung sino yan. Hindi nagtagal. Nagbago na nga ang anyo ng aswang at isa itong lalaki. Wala pang saplot ang katawan. Dahil sa nakitang yon, dumulog sila sa bahay ng kapitan at pinaalam ang buong pangyayari. Pinuntahan naman ito ng mga barangay opisyal. At napag-alaman nga na ang naturang lalaki ay nagmula pa sa kabilang baryo. Malayo sa hanay nila dahil nasa likuran pa ito banda ng bundok matatagpuan. Kaya lang nakilala ang lalaking yon dahil anak ito ng isang opisyal doon. Hindi kaya ang buong pamilya ng lalaking ito ay aswang? O pwede ring isa siya sa mga nayanggaw, Mama Loida. Lalo na't ang mga aswang ay talagang nangyayanggaw sa ngayon. Siguro para palakasin pa ang kanilang pwersa para sa atin. Sumang-ayon si Rigor sa kanyang tinuran. Napagpasya naman ng mga barangay opisyal na suriin ang bawat bahay sa kanilang barangay upang maprotektahan ang bawat isa. Ayun ang ginawa ng mga ito kinabukasan matapos nilang panoorin ang pagkatupok ng katawan ng lalaking yon. Mas lalong naghanda ang lahat dahil naniniwala sila na gagawin ng mga aswang ang lahat upang pigilan siya. Pagsapit naman ng 9:00 ng umaga, ay simula na naman ang pila sa kanilang bahay para sa mga magpapagamot. May mga tinulungan siyang binarang, kinukulam, binibiktima ng mga aswang at binigyan niya ito ng araw kung kailan ang mga ito babalik.
Mahabang proseso ang pagligtas sa mga ganoong uri ng problema, kaya mayroon siyang araw na itinatalaga. Ngunit isa sa mga nakapila sa kanya noong araw na yon ay ang isang bata na si Lyra. Lyra, bakit ka na pa rito? May karamdaman ka ba? Hindi ko na madala ang ate ko rito. Nais ko lamang humingi ng binisbisang hamog mo kapalit nitong dala ko. Paano mo nalaman na binabasbasan ang hamog ko? At paano mo nalaman na kailangan ko itong dala mo? Taglay mo ang kakayahan ng isang albularya, kaya alam ko na isa sa mga singkap na kailangan mo ay hamog. Maaari mo ba akong bigyan ng binasbisan? Malubha ba ang kalagayan ng ate mo? Pwede ko ba siyang bisitahin? Og na po, maraming taong nangangailangan dito sa'yo. Mas kailangan nila ang oras mo. Konting hamog lamang ang kailangan ko. At sana, bigyan mo na lang ako. Bella, pagbigyan mo na lang siya. Mukhang alam na kung paano ililigtas ang ate niya. At tama siya, maraming nangangailangan ng oras mo rito. Kung may paraan naman siya, bakit hindi, di ba? Bata, kukuha lang ako ng maliit na bote ng hamog para sa ate mo, ha? Maraming salamat po. Binigyan ni Salwina ng maliit na bote na may lamang hamog ang bata at tinanggap ang isang sugong na hamog na binibigay nito. Napatanong naman siya sa engkantong Maya kung alam ba nito ang pagkakakilala ng bata. At ang sabi ng Maya na iyon ay oo at tunay ang hamog na dala nito. Bakit parang kamukha mo ang batang yan, Bella? Ang totoo niyan, naalala ko si Nita sa kanya noong bata pa kami. Magaan din ang loob ko sa kanya, Salwina. Sino kaya ang ate niya, no? Saka mukhang kabisado niya ang panggagamot mo. Wala bang babala ang engkantong Maya mo? Ang sabi lang naman niya ay mapapagkatiwalaan ko ang bata. Alam ng engkantong Maya ko ang masama at hindi. Isa siyang gabay, kaya hindi siya nagkakamali. Nang matapos niya ang kanyang panggagamot, itinabi niya ang sugong na may lamang hamog na ibinigay ng bata sa kanya. Sa sugong ng hamog ng kanyang ama, ay nagulat siya sa kanyang napansin. Bakit magkapareho ito? Pati ang disenyo. Sino ba ang batang yon? Magkasama ba sila ng ama ko? Ngunit bakit ate niya ang kanyang binanggit? Lalo siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Labis talaga siyang nagtataka tungkol sa batang yon na para bang ang lapit nito sa kanya. Unang-una kasi, napansin niyang kahawig niya ito ng mukha. Pangalawa, dinalan siya ng isang sugong ng hamog at pangatlo, ang sugong ng hamog ay katulad sa pag-aari ng kanyang ama. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at agad siyang napatayo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa dati nilang bahay upang magbaka sakaling makita niya ang bata ngunit wala ito roon. Bella, ano ginagawa mo dito? Hapon na. Salwina, ang bata kasi. Ano naman ang bata? Ang dala niyang sugong ng hamog, ang ganoong lagayan, ay madalas ginagawa ng aking ama. Gusto kong malaman kung anong ugnayan niya sa ama ko. Ay di alamin mo bukas, wag ngayon, dahil hapon na. Delikado na. Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan siya ni Salwina sa braso at hinila palabas sa lugar na yon. Nagpatianod lamang siya habang lumilingon. Ngunit biglang nahagip ng kanyang mga mata ang isang mama na may mahabang balbas. Kahit mahaba ang buhok nito, alam niya kung sino yon. Ama? Hinila niya ang kanyang kamay mula sa hawak ni Salwina. At nang akma na siyang tatakbo, papunta sa mama na yon, ay bigla itong nawala. Ama? Ano ba, Bella? Anong ama? Nakita ko siya, Salwina. Nakatayo lang siya doon sa may pagitan ng dalawang puno ng mahogany. Wala namang tao ah. Baka mamaya
Hindi naman pala yun ang ama mo at patibong pala yun. Mag-ingat kang maigi. Nang mapagtanto niyang tama si Salwina, pumayag na lang siyang bumalik sila. Hindi mawala sa isip niyang nakita niya, lalo na't damang-dama ng puso niya na ama niya ang kanyang nakita. Hindi niya maiwasang maupo at maiyak na lang. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Aling Loida habang pinapanood siya ng ganon. Totoo ba talaga na ama mo ang nakita mo kanina, Belia? Opo, Mama Loida, siya talaga yun. Mahaba na ang balbas niya, kahit kilay niya, buhok niya, mahaba na lahat. Pero kahit ganoon na parang malabo siyang makilala, nakikilala ko pa rin siya. Hindi lang mata, kundi maging puso ko. Alam na alam kong siya yun. Kung siya nga yun, sigurado ako na may dahilan ng iyong ama kung bakit pinili niyang hanggang ganito na muna kayo. Malay natin, may pinaghahandaan talaga siya at siguradong para yun sa'yo. Nagpunas na lamang siya ng luha habang humihikbi. Noong gabi ring yun, may mga narinig silang hiyaw ng mga babae. Mabilis sila nagsilabasan at nagulat na lamang sila nang makita nila ang isang babaeng buntis, isang dalagita na may dalang bata at isang lalaki na tila asawa ng babae. Humihingi sila ng tulong at mabilis na kumilos si Mang Rigor dala ang buntot pagi niya. Ito ang humarap sa aswang at mabuti na lang, mayroon na namang tumulong. Sila naman, dinala nila sa loob ng bahay ang buntis at ang dalagita kasama ang batang karga nito na umiiyak. Ang lalaking kasama ng mga ito ay tinulungan. Melissa, ano nangyari sa inyo? Bakit may mga dugo kayo? Pinatay ng aswang ang aming inaaling Loida. Sa kanyang dugo ito. Gustong kunin ng aswang nin ang bata sa sinapupunan ko. Mabuti nagising kaagad ang aking asawa at ang nanay ko na hindi makatayo. Dahil nagpapagaling sa sakit niya, ang inuna ng aswang napatay dahil sa galit niya. Labas na natudurog ang kanyang puso sa narinig. Iyakan ng mga ito, ngunit sa labas ay tuloy ang labanan. Katulad ng unang gabi, ay mayroon na namang aswang ang tumulong. At dahil doon, kinuha niya ang langis na pangontra ng kanyang ama sa mga aswang. Lumabas siya at binaliwala ang sigaw ni Salwina sa kanya. Nakita niya ang aswang matapos ihagis ng isa at inatake nito si Mang Rigor. Mabilis naman siyang tumakbo at sinabuyan ng asin ang aswang na yon. Dahil doon, nakabawi ang isang aswang. Inatake ang aswang na gustong saktan sila. Kinuha niya ang buntot pagi na nasa lupa na nabitiwan ni Mang Rigor. At nang mapansin niyang hirap na lumabas ang isa, lumaban ang isa, hinampas niya sa hangin ng buntot pagi na yon. Ako ang harapin mo, masamang aswang. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kambalat sa ama ko. Dahil sa sinabi niya, nataranta si Rigor, ngunit ang engkantong maya ay dumapo sa balikat niya at sinasabihan siya nito kung sino ang dapat na aswang ang kalabanan niya. Inatake siya ng aswang na masama at mabilis na kumilos ang isa upang protektahan siya. Hinagis ito ang aswang na yon at mabilis siyang hinarap ng aswang na tumulong sa kanya. Sinabihan siya nitong pumasok na sa bahay. Sa kasamaang palad ay may dumating pang mga aswang. At sigaw ng sigaw ang mabuting aswang na umalis na siya dahil hindi niya kakayanin ang maraming aswang. At sigaw ng sigaw ang mabuting aswang na umalis na siya dahil hindi niya kakayanin ang maraming aswang. Pati si Rigor ay sinigawan na nito na kunin na siya at nanlaki ang mga mata niya dahil kilala nito ang taong nagpalaki sa kanya. Hindi, kung sino ka man, hindi kita iiwan dito. Masyado silang marami. Alam niya sa sarili niyang kaya niya. Nararamdaman niya kahit na nagagalit na ang aswang sa kanya. 3 na ang dumating na inatake kaagad ang mabuting aswang.
Siya naman ay nilabanan ng isa at nagulat siyang may mga dumating pa. Dalawa pa ang dumating at kinalaban ng mga masasama. Medyo maliit lang ang isa pero halatang malakas. Belia, ano ba? Halika na dito. Delikado yan. Hindi, Salwina. Magbabayad sila sa ginawa nila sa pamilya ko. Sa kambal ko. Sa ama ko. Sa lahat ng mga taong sinaktan nila. Mananagot sila sa akin. Bumilis ang galaw niya sa pakikipaglaban na labis ikinagulat ng mga nakakita. Nagsidatingan din ng mga tao na tila nakatunog ng kaguluhan na yon at hindi na nagdalawang isip na kumilos. Hinila na lang ni Salwina ang ama nito patayo at alalang-alala rin ito sa kanya. Huwag papa, masasaktan ka dyan. At tingnan mo si Belia. Malakas siya, di ba? Belia, mangako ka. Pagkatapos ng gabing ito, dapat makita kita ulit na nakatayo pa rin at humihinga. Pangako, Salwina, kaya ko ito. Magbabayad sila sa akin. Galit niyang binuksan ang bote ng langis at binasa ang kanyang palad. Hinagod niya ito sa buntot ng pagi. At pag-atake ng aswang sa kanya, umusok ang katawan nito. Kapag may pagkakataon na atakin siya ng aswang patalikod, ay agad na rumeresponde ang kahit na sino sa tatlong aswang na kakampi niya. Tapos may dumating pang isa na malakas din at tinulungan siya. Hindi siya takot sa apat na aswang na tumutulong sa kanya. Ramdam niya ang determinasyon ng mga ito para protektahan siya. May mga taong nagkanya-kanyang laban na sa mga aswang. Hirap sila. Kaya ang apat naman ang gumagawa ng paraan para protektahan ang mga ito. May mga napatumba na silang mga aswang. Dahil din yun sa pinakamaliit sa kanila na tila pinakamalakas sa lahat. Ngunit kahit anong protekta ng apat sa kanya na hindi siya masaktan, ay nasaktan pa rin siya. Isang mahabang kalmot ang natamo niya sa likuran na mas lalong nagpagalit sa apat. Nilapitan siya ng isa at binuhat na lang. Tumakbo ito papunta sa bahay nila na buhat-buhat siya. Bakit mo ko dinala dito? Hindi pa ako tapos sa kanila. Tama na, Belia. Kinakain ka na ng emosyon. Tama ang ginawa ng aswang na ito. Kung sino ka man aswang, maraming salamat sa pagligtas sa kanya. Umalis lang ang aswang at dahil hirap siyang kumilos, napasigaw na lang siya ng malakas. Talo na naman siya at yun ang ayaw niya sa lahat. Yung dihado na siya, nawala ng pamilya, tapos talo siya ulit. Gusto kong gumanti. Kulang pa ang napatay ko. Kulang pa. Huminahon ka, Belia. Masyadong mahaba ang kalmot mo sa likuran. Halika at gamutin natin yan. Kinuha na lang ni Mang Rigor ang kanyang buntot pagi at ito ang tumakbo para lumabas. Ngunit nagsimula na ang putukan. Tila gumamit na ang mga tao ng baril. At siya naman, dahil masyado nang masakit ang sugat niya, wala na siya magagawa pa kundi ang umiyak. Oo, alam ko. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo. Pero ayaw ka naming mawala. Maraming nangangailangan sa'yo, Belia. Huwag mong ibuwis ang buhay mo dahil lang sa galit. Umiyak na lamang siya ng malakas at hindi nagtagal. Nang matapos ang putukan, nang ibabaw ang mga angil ng aswang na parang nahihirapan. Tila kumalma na rin ang mga tao. Maya-maya, nagkagulo muli dahil mayroong aswang daw na gustong lumapit sa bahay. Narinig naman nila ang boses ni Mang Rigor na hayaan ng mga aswang na yon. Pumasok na ang mga ito. Nauna ang isa at agad na lumod sa harapan niya. Habang siya ay nakadapa dahil sa mahabang sugat na nasa kanyang likuran. Ngunit nagulat silang lahat nang maging tao ang aswang at takot na takot itong sobra nag-aalala ng hawakan ng mukha niya. Belia, ayos ka lang? Kaya mo pa ba? Bakit kasi sumugod ka pa? Kaya naman namin sila.
Sunod na nagpalit ng anyo ay ang kanyang ama at labis din ito nag-alala sa kalagayan niya. Maraming nagulat sa pagpapalit ng anyo ng mga ito. At sunod pang nagpalit ng anyo ay ang bata at ito ay si Lyra. Sunod na nagpalit ng anyo ay isang babae. Hindi niya kilala, ngunit labis din nag-aalala sa kanya. Belia, anak. Anak ko, ang laki ng sugat mo sa likuran. Kanor, masyadong malalim ito. Baka mapahamak siya. Ama? Nita? Lyra? Aswang kayo? Oo. Pero mamaya na kami magpapaliwanag. Kailangan mo muna magamot. Rumaragasa ang mga luha niya habang ginagamot siya. Ama niya ang gumawa ng panggagamot dahil mas kabisado nito ang ganoong gawain. Nang humupa na ang lahat, nagamot na siya at binigyan na ng masusuot na damit ang pamilya niya. Marami namang dumulog sa bahay nila. Si Aling Karya, ang isa sa mga magpapaliwanag tungkol sa pagiging aswang ng pamilya niya. Dahil ito pala ang kausap palagi ng kanyang ama. Kaya raw humupa ang pamimiktima ng mga aswang noon dahil din pala sa kanila. Lalo na't dugong albularyo at purong aswang ang batang si Lyra na higit na mas malakas sa lahat. At ang tinutukoy nitong panahon ay ang panahon na siya ay nasa syudad palang nag-aaral. Dahil sa rason na yon, masaya naman ang mga tao dahil bumalik na ang dating tagapagligtas nila, ang kanyang ama na si Kanor. Hindi tinuring na kalaban ng mga tao ang pamilya niya sapagkat nakita ng mga ito kung paano tumulong ang mga ito upang puksain ang mga masasamang aswang. Ang buong akala ko, hindi ko na kayo makikita ulit. Nasa bingit kami ng kamatayan ni ama noon, Belia, nang makuha kami ni ina. Para maisalba kami, ginawa niya kaming aswang at nagpa siyang kalabanin ng mga aswang na namiminsala ng mga tao. Ina? Napatingin siya sa babaeng may matamis na ngiti sa kanya at maluha-luha ang mga mata nito. Oo, Belia, isa siyang aswang na minahal ng ating ama. Ngunit kinulong siya noong mga bata pa tayo dahil natuklasan ng mga aswang na taliwas siya sa kanyang mga kalahi. Siya pala ang ating ina, Belia. Nang buong akala natin noon ay patay na. Si Lyra, alam mo bang nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong bata pa tayo? Oo, tama ka. Bunsong kapatid natin siya. Muli kasing nabuntis si ina noong hindi ka na namin kasama. Bakit hindi kayo nagpakita sa akin kaagad? Labis kong itinaga sa bato ang determinasyon kong bigyan kayo ng hustisya. Kasi nasa isip ko talaga na wala na kayo. Nakita kitang kinuha ng aswang, kaya sobrang mababaliw ako noon sa kakaisip sa Nita. Ganoon din kay ama. Hindi ko alam ang gagawin. Walang araw na hindi ako nag-aalala sa inyo. Patawarin mo kami, Belia. Pinahirapan kami ng mga aswang na yon. Muntik pa nga nilang katayin si ama. Buti na lang talaga. Nakawala si ina noon kahit gaano kahirap ang sitwasyon niya. Kaya nailigtas niya kami sa pilit na paraan. Wala ring araw na hindi ka namin iniisip, Belia. Pero kahit papaano naman, ay naging panatag ang loob namin. Dahil alam namin nasa mabuting kamay ka. Saka ate, tulad ng sabi ko, lagi kang bukang bibig ng pamilya ko. Kasi, lagi kang bukang bibig ni ate Nita, ama at ni ina. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo eh. Kasi kapatid pala kita. Payakap nga ako, Lyra. Nagyakap silang magkapatid. Naging emosyonal naman ang kanyang ina nang makita silang ganoon at sumali na rin ito sa yakapan nila. Hinaplos nito ang buhok niya kasabay ng pagpatak ng mga luha. Nakikita ko ang galit mo kanina habang nakikipaglaban ka. Sobrang sakit para sa akin na sa loob ng maraming taon. Ulilang-ulila ka. Alam kong uhaw kang makasama ulit ang iyong kambal at ang iyong ama. Kaya heto na kami. Hindi lang sila. Maaari na tayong muling magsama dahil tapos na. Wala na nga hadlang pa sa ating pagbubuo bilang pamilya. Gusto ko po yan, ina.
Masaya akong nakilala kita. Kayo ni Lyra. Ang saya? Dalawa ang ate ko at magkamukha pa. Huwag niyo akong lilitihin ha. Nagtawa na naman silang mga nakarinig. Lubos namang nagpasalamat ang lahat sa isa't isa, lalo na ang pamilya niya sa pamilya ni Salwina. Nagbiro pa nga ang kanyang ama, na dati raw si Mang Rigor ang kapitan, ngayon hindi na. Pero para pa rin kapitan kung takbuhan ng mga tao upang humingi ng saklolo. Nagbiro din si Mang Rigor, na ngayon nakabalik na ito, sigurado magiging takbuhan din ito ng mga tao. Dahil napuksa na ang mga aswang. Hindi man lahat, dahil may nakatakas pa. Nagpasya silang manirahan ulit bilang buong pamilya sa bahay, kung saan ang tahanan nila noon. Nagtayo sila ng panibago roon, na suporta rin ang kanilang mga kabarangay. Bali sa kanilang pamilya, siya lamang ang hindi aswang. Ngunit siya naman ang tinatawag na bantog na albularya na mayroong alaga na engkantong maya.